Yan na bang yaya? Mukhang hindi tatagal. Mahina, probinsyana, at siguradong tatakbo rin gaya ng iba. Bulong ng mga maid sa palasyo ng sheik. Tiningnan lang ni Amira ang marmol na sahig. Wala siyang ibang tala kundi ang dasal at pangarap na mabuhay ang kapatid niyang may leukemia. Wala siyang ideya na ang batang inaalagaan niya, si Aisha, ay hindi lang pala bata, kundi sugatang kaluluwa na hindi kayang palapitin kahit ng sariling ama. Pero isang gabi, habang nasa London ang sheik, may nakita ito sa CCTV na nagpayanig sa puso niyang bato. Yaya? Hindi. She is saving my daughter and my soul. Move her entire family to my mansion. Sa loob ng masikip at mainit na kwarto sa Tondo, tahimik na nag-empake ng kanyang lumang maleta si Amira Santos. Wala man siyang sinasabi, malinaw sa kanyang mga mata ang bigat ng pasyang ginawa niya. Iiwan ang sariling bayan, ang pamilya, at ang lahat ng nakasanayan upang sumubok sa isang mundong hindi niya kabisado. Te, sigurado ka na ba talaga? Tanong ni Alma, ang kanyang bunsong kapatid na nakaratay sa kama. Namumutla na ito. Manipis ang pisngi at may tubo sa braso mula sa kakadialysis. Baka hindi ka na makauwi. Lumunok si Amira at pinilit na humiti. Uuwi ako, pangako. At pag uwi ko, may gamot ka na. Hindi na tayo mangungutang. Hindi ka na magtitiis. Hindi na sumagot si Alma. Sa halip ay niyakap siya ng mahigpit. Halos ayaw pakawalan. 3 taon nang pinagdadaanan ng pamilya Santos ang sunod-sunod na unos. Ang pagkamatay ng ama, pagsasara ng tahian ng ina, at ang pinakamatindi, ang pagkatuklas ng leukemia ni Alma. Wala silang HMO, wala rin sapat na ipon. Kaya't kahit ilang beses nang inalok si Amira ng trabaho abroad, ngayon lang siya napilitang tanggapin ito. At hindi basta abroad, Middle East. Isang bansang hindi niya naririnig maliban sa mga balita tungkol sa oil tycoons, disyerto at mga babaeng nakaabaya. Pero nang makita niya ang job post na Yaya for special need child, high salary, free board, strict employer, hindi na siya nagdalawang isip. Mahirap daw doon, bulong ng ina. Ibang kultura, baka hindi kanila igalang. Hindi ko kailangan ng respeto nila, Nay. Kailangan natin pera. Sagot niya ng mariin. Ilang linggo ang lumipas, sa paliparan nakaupo si Amira sa tabi ng bintana. Bitbit ang maliit na bag, suot ang lumang jacket ng kanyang ama. Sa dami ng umalis sa parehong dahilan para sa pamilya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Passenger Santos Amira, please proceed to gate 16. Anunsyo ng speaker. Tumayo siya, ngumiti ng tipid, at nilingon ang pinanggalingan bago humakbang papunta sa hindi alam na kinabukasan. Paglapag sa Abu Dhabi, sinalubong si Amira ng init at alinsangan na para bang sinampal siya sa muka. Sa immigration, kinabahan siya. Hindi niya kabisado ang English, lalo na ang Arabic. Pero nang ipakita niya ang employment contract, pinapasok siya kaagad. Paglabas, sinalubong siya ng isang matangkad na Arabong lalaki na nakaitim na kandura. Hawak ang papel na may pangalan niya. Miss Amira Santos? Malamig ang boses na to. Opo, ako po. Come in. Mr. Zayed is expecting you. No delays. Sa loob ng 5 minutong biyahe, sakay ng itim na luxury SUV, hindi malang nagtanong ang driver. Tahimik, mabilis. Parang ayaw nilang sayangin kahit segundo. Mula sa bentana, pinagmamasdan ni Amira ang mga gusaling may sulang gawa sa ginto. Ang mga kotse na puro mamahalin. At ang mga taong naka-designer clothes na tila galing sa magazine. Nasa ibang mundo na nga siya. Pagdating sa mansyon ni Sheikh Zayed Al Fahim, para siyang napunta sa palasyo ng Arabian Nights. Malawak ang driveway, may fountain sa gitna,
at tanaw ang taniman ng mga palm trees. Pati ang gate ay electronic at may mga bantay na naka-uniform. Pinagbuksan siya ng isang katulong na Arabo na agad siyang ipinakilala sa butler. Room 3A sa East Wing, uniforms mo, schedule at rules nandoon sa loob. Maikling utos ng butler na si Ahmed. Ay, hindi ko pa po kilala yung bata. Usal ni Amira. Miss Aisha will meet you tomorrow. For now, rest. You have a long day ahead. Sa kanyang silid nilapag niya ang bag at naupo sa kama. Malambot, malamig ang aircon, mabango. Lahat ay bago sa kanya, mula sa gold trimming ng kortina hanggang sa mga lalagyan ng cologne sa vanity mirror. Para siyang panauhin sa hotel. Pero sa kabila ng lahat, mag-isa pa rin siya. Kinuha niya ang cellphone at mag-message sa ina. Nay, nasa kwarto na po ako. Ayos naman dito. Mamaya tatawag ho ako. Sabihin mo kay Alma. Kakayanin ko to. Tumulo ang isang luha sa pisngi niya. Para kay Alma. Bulong niya sa sarili. Para sa pamilya. Kinabukasan maaga siyang nagising. Nakasuot na siya ng puting uniform nang tumawag si Ahmed. Sheikh Zayed wishes to meet you first before you proceed to the child. Kabado si Amira. Kilala raw ang Sheikh bilang malupit at istrikto. May nagsabi pa sa online forum na sinisibak agad ang mga empleyadong sumasagot. Hindi raw ito humingiti at bihira lang lumabas ng opisina. Pagpasok niya sa opisina nito, napanganga siya. Isang matangkad na lalaking Arabo ang nakaupo sa likod ng dark wood desk. May suot itong mamahaling robe at ang mukha ay tila inukit. Matapang, matikas, malamig. You are Miss Amira Santos? Tanong nito. Diretsong English. Yes sir, I am from the Philippines. Speak only when asked. Do not ask unnecessary questions. My daughter is special. Many have tried. All have failed. Tumango lamang si Amira, tahimik. Your job is to make sure she's safe, fed, dressed. That is all. Yes, sir. Mahina niyang sagot. Tahimik, tumitig ito sa kanya, para bang sinusuri kung hanggang saan ang kaya niya. You may go now. Uwi ka ni Sheikh Zayed. Paglabas si Amira na pabuntong hininga siya. Mabigat ang boses ng lalaki. Parang may dalang galit, pero may kung anong lungkot sa mata. Nasa likod ng pintong yon ng isang lalaking sarado ang mundo. At sa kabilang pintuan, ang batang babae na kailanman ay hindi nakaramdam ng yakap ng isang ina. Handa na ba siyang maging liwanag sa gitna ng desyertong ito? Hindi pa niya alam. Pero sigurado siyang kahit imposible, susubukan niya. Para sa kapatid niyang si Alma at para kay Aisha, ang batang hindi pa niya kilala, pero tsak niya ang mamahalin. Maaga pa lang ay gising na si Amira. Maaliwalas ang kanyang kwarto pero ramdam niya ang kaba sa dibdib. Ito na ang unang araw na makikilala niya si Aisha, ang batang dahilan kung bakit siya narito sa napakalaking mansyong parang palasyo. Tahimik siyang nag-ayos ng sarili at nagdasal bago lumabas. Pagbaba niya sa East Wing, sinalubong siya ni Fatima, ang matandang katulong na may maamong mukha. Yaya Amira, this way, sabi nito sa kalmadong tono. Pinangunahan siya patungo sa playroom kung saan naroon daw si Aisha tuwing umaga. Habang naglalakad, napansin ni Amira ang katahimikan ng buong mansyon. Walang tawanan, walang sigawan ng bata. Para bang kahit may mga ilaw at karangyaan, wala itong buhay. Huminto si Fatima sa harap ng puting pinto na may disenyong ukit ng mga bulaklak. Prepare yourself, bulong nito. You will need more than patience. Pagbukas ng pinto ay napalinga si Amira. Malawak ang kwarto, puno ng laruan. Mga imported na manika, Lego sets, stuffed animals. Pero lahat ay hindi gamit. Sa sulok may maliit na bata na nakaupo sa sahig.
Nakatingin sa isang music box na paulit-ulit lamang ang tugtog. Naka-white dress si Aisha. Mahaba ang buhok, mestiza at napakaganda. Pero kakaibang presensya nito. Parang laging nasa ibang mundo. Lumapit si Amira ng dahan-dahan. "Hello," mahinang bati niya. "Ako si Yaya Amira." Hindi lumingon ng bata, ni hindi gumalaw. Tila hindi yata siya narinig. Umupo si Amira sa di kalayuan. Hindi masyadong malapit. Kinuha niya ang stuffed giraffe at marahang pinagalaw. "Ito si Jerry. Sabi niya gusto ka raw niyang makilala." Walang sagot, walang reaksyon. Lumipas ang 2 oras, hindi pa na siya pinapansin ni Aisha. Nag-alok si Amira ng juice, tinapay, laruan, kanta, pero parang hangin lang siya para sa bata. Nang dumating si Fatima, ngumiti ito ng malamlam. Ganyan siya. Wala pang nagtatagal ng 1 linggo sa kanya. "You may take a break." Pero hindi sumuko si Amira. Pagdating ng tanghali, pinilit niyang pakainin si Aisha. May handang spaghetti, chicken fillet at prutas. Ipinatong niya ang tray sa mesang maliit sa tabi ng bata. "Gutom ka na siguro, o sige sabay na tayo." Kumuha siya ng tinapay at isinubo. Si Aisha naman ay tahimik pa rin. Pero napansin ni Amira na napatingin ito saglit sa plato. Agad siyang kumilos. Kumuha siya ng kutsarang may kaunting chicken at inilapit. "Oh, tikim lang," sabi niya. Nagulat si Amira na dahan-dahang ibuka ng bata ang bibig at kinain ang alok niya. Saglit lang iyon, pero sapat ng dahilan para mapangiti siya. "You did it, Aisha," bulong ni Amira, na halos mangiyak-iyak. Kinagabihan bumalik siya sa kanyang kwarto na pagod pero may kakaibang saya sa puso. Kahit kaunti, may naabot siya sa puso ng batang tila walang pakialam sa mundo. Binuksan niya ang cellphone at magpadala ng voice message kay Alma. "Alma, alam mo ba? Tinanggap niya yung pagkain ko. Isa lang pero parang panalo na sa giyera. Mahal na agad kita, Aisha." Kinabukasan, inulit ni Amira ang routine. Kain, laro, kwento. Kahit wala pa ring sagot si Aisha, hindi siya nawalan ng loob. Isang araw, sinubukan niyang kantahan ng Tagalog lalabay ang bata. Sa ugoy ng duyan. Mahinang kanta niya habang nilalaro ang buhok ni Aisha at doon niya napansin na tila may pumatak na luha sa pisngi ng bata. Nanlaki ang mata ni Amira. "Aisha, are you okay?" Hindi nagsalita ang bata. Pero marahang tumalikod ito sa music box at tumingin kay Amira saglit. Sapat na ilang segundo para manindig ang balahibo ng bagong yaya. Tumitig si Aisha. Hindi nang matagal pero hindi rin iyon walang pakiramdam. Makalipas ang 3 araw, may nangyaring hindi inaasahan. Habang naglilinis si Amira sa playroom, biglang napasigaw si Aisha. "Wag!" Nahulog ang walis ni Amira. Napalingon siya at nakita ang batang lumalaban habang hinahawakan ni Fatima. "She doesn't want a bath," paliwanag ng matanda. Agad lumapit si Amira at mahinang hinaplos ang balikat ng bata. "Okay lang, Aisha. Ako ang sasama sa'yo." Niyakap siya ni Aisha ng mahigpit at parang sa unang pagkakataon ay may taong pinili niya. Pagsapit ng gabi, kinausap ni Amira si Ahmed. "Sheikh Sayed has been informed that you've lasted 5 days. Wika nito. "No yaya has lasted this long, congratulations. But don't expect a praise. He doesn't care." Tumango lamang si Amira. "Wala naman po ako inaasahan. Ang mahalaga ay gumaling si Aisha." Tahimik si Ahmed. Saglit siyang tinapik sa balikat at iniwan. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng mansyon, isang matangkad na lalaking nakaitim ang tumayo sa harap ng CCTV monitor. At doon niya unang nakita ang babaeng Pinay na yumayakap sa anak niyang hindi niya matawagan kahit isang beses sa pangalan. Bumalik ang katahimikan sa mansyon, pero sa silid ni Aisha may marahang pagbabago. Sa bawat araw na lumilipas, isang himala ang unti-unting nahuhubog. Himala na hindi kailanman nakita ng mga dating yaya, doktor o therapist.
At ang pinagmula ng milagro ay hindi profesional, hindi eksperto, kundi isang simpleng Pilipina na may pusong handang umunawa. "Good morning, Aisha," bati ni Amira. Dala ang tray ng agahan. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa tabi ng bintana kung saan nakaupo ang bata. "Gising ka na pala. Nakita kitang tinitingnan mo ang ibon sa hardin." Hindi tumugon si Aisha. Pero sa unang pagkakataon, hindi na rin ito umiwas. Tahimik lamang siya nakatingin sa labas. Hindi gaya ng dati na laging walang pakialam sa paligid. Umupo si Amira sa tabi. "Alam mo ba, sa amin sa Pilipinas, mahilig kami sa kanta, lalo na kung gusto naming pakalmahin ang puso." Kinuha ni Amira ang stuffed giraffe at marahang pinatong sa kandungan ni Aisha. "Pakinggan mo to, ha?" Sabay kanta ng pagbulong. Kumanta siya ng ugoy ng duyan. Habang umaawit, pinagmamasan niya ang reaksyon ng bata. Wala pa ring salita, pero ang mga mata ni Aisha ay unti-unting nababasa. Hindi ng takot, kundi ng isang damdaming tila ngayon lang muling nagising. Lungkot, pangungulila, at pagkakaunawa. Sa sumunod na mga araw, nag-iba ang approach ni Amira. Sa bawat awit na Tagalog, idinadagdag niya ang simpleng sign language. Hawak sa puso, tapik sa balikat, kamay sa pisngi, at ang pinakapaborito niya, iyakap gamit ang mga braso ng stuffed toy. "Alam mo bang ibig sabihin nito?" tanong ni Amira, habang pinapakita ang sign para sa love. Ginaya ni Amira ang sign at dahan-dahang ipinakita ito kay Aisha. Tila walang tugon. Hanggang isang araw, habang naliligo si Aisha, marahang ginaya ng bata ang galaw ng kamay. Parang kidlatang dumaloy sa puso ni Amira. "Aisha, alam mo nang ibig sabihin nun?" tanong niya na nanginginig ang boses. Tumingin si Aisha saglit. At sa pamamagitan ng tingin na yon, may mensaheng malinaw. "Naiintindihan ko." Nagpasya si Amira na gumawa ng visual board para kay Aisha. Isang karton na may mga larawan ng pagkain, emosyon, hayop, at simpleng gawain. "Kapag gusto mo ito, ituro mo lang, ha?" sabi niya. "Hindi mo kailangang magsalita kung hindi mo pa kaya. Pero yung gusto mo, pakinggan kita." Sa pagdaan ng linggo, unti-unting gumana ang visual board. Kapag nauuhaw si Aisha, tinuturo niya ang juice. Kapag gusto ng yakap, tinuturo niya ang stuffed toy. At minsan kapag gusto niyang marinig si Amira na kumanta, tinuturo niya ang mikropono mula sa laruan. Hindi man nagsasalita si Aisha ay nagsimula itong makipag-ugnayan. Isang napakalaking tagumpay para kay Amira. Isang hapon, habang nagpipinta sila sa garden, napansin ni Amira na puro kulay asul ang gamit ni Aisha. "Mahilig ka ba sa asul?" tanong niya. Tahimik si Aisha pero kinuha nito ang brush. Ipinahid sa asul na pintura at ginuhit sa papel ang isang bilog. "Moon?" tanong ni Amira. Tumango si Aisha at sa dulo ng papel, iginuhit nito ang maliit na batang babae na may mahabang buhok, nakatingin sa buwan. Parang sinaksak si Amira sa dibdib sa dami ng damdaming bigla niyang naintindihan. "Miss mo na si Mama, no?" tanong niya na halos pabulong. Tumulo ang luha ni Aisha. Tahimik, walang salita. Pero sa simpleng guhit, sa tulo ng luha, sa panginginig ng balikat, naroon ang lahat ng sakit ng isang batang naulila ng maaga. At marahang lumapit si Amira. Niyakap ang bata. "Okay lang umiyak. Hindi mo na kailangang itago. Narito ako." At sa unang pagkakataon, niyakap din siya ni Aisha. Mahigpit, buong puso. Hindi na malaya ni Amira na nakatutok pa lang isang lihim na camera mula sa itaas ng garden. Isang security CCTV na nakalink sa office ni Sheikh Zayed. Sa loob ng kanyang opisina, tahimik na pinanood ng binata ang eksenang iyon. Ang kanyang anak na nasa loob ng 6 na taon ay hindi tumugon sa mga doktor. Ngayon ay nagpipinta, tumuturo at yumayakap. Hindi niya alam kung anong kanyang naramdaman. Galak?
Takot? Inggit? O pag-asa? Kinagabihan habang natutulog si Aisha, binalhan ito ni Amira ng nightlight na hugis buwan. Isang maliit na liwanag na ipinatong niya sa tabi ng kama. Para hindi ka na matakot, bulong niya. Para kahit malayo ang langit, may buwan pa rin sa tabi mo. Pahaplos niyang inayos ang kumot ng bata. At nang lalabas na siya ng silid, narinig niya may mahinang tunog. Mama? Napahinto si Amira. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Aisha, nakapikit pa rin. Pero ang labi ay gumalaw. Mama? Nanlaki ang mga mata ni Amira. Hindi siya sigurado kung gising ba ang bata o nananaginip. Pero isang bagay ang tiyak. May boses ang katahimikan. At ang boses na yon, kahit mahina, ay patunay na unti-unti nang nabubuhay muli ang batang minsang iniwan ng mundo. Tahimik ang gabi sa mansyon. Tila isang ingranding museo na pinipiling itago ang sarili sa dilim. Sa isang sulok ng silid tulugan ni Aisha, marahang humihinga ang bata habang nasa tabi nito si Amira. Binabasa ng kwentong Tagalog tungkol sa isang diwata at batang ulila. At sinabi ng diwata, kahit wala kang magulang, basta may taong nagmamahal sa'yo, may tahanan kang matatawag. Wika ni Amira habang pinagmamasan ang batang nakikinig na. Kahit hindi tumugon, ay tahimik na nakangiti. Ganito ang gabi-gabing routine nila. Isang tahimik na kasunduan. Hindi kailangang magsalita, sapat ang presensya. Ngunit sa kabilang bahagi ng mansyon, isang lalaki ang muling iniiwasan ng kanyang personal na impyerno. Si Sheikh Zayed Al-Fahim ay nasa gitna ng video call kasama ang mga kliyente mula sa London. Suot ang itim na suit, matikas, walang bahid ng pagod sa boses. Kahit ilang araw na siyang walang tulog, ang mga mata niya ay mahigpit laging nakatingin sa screen, parang laging may binabantay ang giyera. Close the energy contract and no delays on the Dubai expansion. Mariing utos niya bago pinatay ang tawag. Pagkatapos ng meeting, tumayo siya at lumipat sa minibar sa gilid ng opisina. Kumuha ng baso ng tubig, ngunit hindi niya ito agad na inom. Sa halip, napatingin siya sa isang lumang larawan. Si Nadine, ang yumaong asawa. Nakangiti habang buhat-buhat ang bagong silang na si Aisha. Hindi ko alam kung paano, Nadine. Bulong niya sa sarili. Hindi ko alam paano maging ama sa batang. Kinuha ka. Simula nang mawala si Nadine sa isang car accident 5 taon na ang nakakaraan, tila huminto ang oras para kay Zayed. Hindi niya matanggap ang pagkawala. At mas lalong hindi niya matanggap na naiwan sa kanya si Aisha. Isang sanggol na mula sa araw ng pagkasilang ay tila naging paalala ng sakit ng pagkawala. Ang bata ay hindi umiiyak, hindi rin humingi ng yakap. Lumaki si Aisha na parang wala sa sariling katawan, tila kaluluwa lang sa isang lumalaking katawan. Maraming therapist ang dumaan, mga dayuhang eksperto, mga Arabong tagapag-alaga, mga espesyalistang may degree. Lahat sila sumuko. Wala ni isa nakakuha ng tiwala ng bata. Kaya't unti-unting tinalikuran na ni Zayed ang pagtatangkang palapitin ang sarili sa anak. Wala siyang lakas para tignan ang mga mata nitong walang laman at baka makita doon ang alaala ni Nadine. Hanggang isang gabi, habang dumaraan sa hallway, nadaanan niya ang playroom na bukas ang ilaw. Narinig niya ang mahinang tawa, isang tunog na halos hindi niya na maalala. Napatigil siya. Tawa? Bulong niya. Lumapit siya ngunit hindi niya tinuloy ang pagbukas ng pinto. Sa loob ay nakita niya si Aisha, nakaupo sa sahig. Pinipindot ang isang toy piano habang si Amira naman ay pumapalakpak. Isang larawang hindi niya akalaing posibleng mabuo sa bahay na iyon. Umiling siya at lumayo. Imposible, bulong niya. Baka nagkataon lang. Kinabukasan habang nasa opisina siya, tinawag siya ni Ahmed. Sir, I just want to report, Miss Aisha has eaten a full plate of breakfast on her own. Imposible, sagot niya agad.
She requested the orange juice by pointing, sir, and she smiled at Miss Amira. Hindi agad sumagot si Zayed. Pinikit niya ang mga mata at marahang bumuntong hininga. Thank you for the update. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ayaw niyang bigyang kahulugan ng pagbabago. Natuto na siyang huwag umasa. Natuto siyang masaktan ng tahimik. Samantala, sa silid ni Aisha, abala si Amira sa paggawa ng scrapbook. Pinadrawing niya si Aisha ng paborito nitong hayop. Isang dolphin, habang siya naman ay nagugupit ng mga larawan ng alon, ulap at araw. Kapag may scrapbook na tayo, pwede nating ikwento ang lahat ng gusto mong tandaan. Paliwanag niya. At balang araw kapag marunong ka na magsulat, lalagyan mo to ng pangalan mo. Nakangiti lamang si Aisha, hindi pa rin nagsasalita. Pero ang mata niya ay puno ng kuryosidad at ang kamay ay aktibo sa pagguhit. Hindi ito ang parehong batang unang nakita ni Amira noong araw na dumating siya. Ito ay isang batang muling ginuguhit ang sarili. Dahan-dahan, pahapyaw, ngunit may pag-asa. Sa gabi, nagpadala si Amira ng voice message kay Alma. Alma, nakakagulat yung nangyayari. Hindi man nagsasalita si Aisha, pero ramdam ko na unti-unti siyang bumubukas. Parang ako yung naging ate niya rito. Ang sarap sa pakiramdam. Kahit alam kong hindi ako dito para tumagal, pero habang narito ako, gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Kahit hindi ako magustuhan ng amo kong malamig gaya ng disyerto. Hindi niya alam na sa kabilang silid si Jake Zayed ay muling dumaan sa hallway. At sa loob ng kwarto ng anak ay tanaw niyang natutulog na magkatabi sa kama sina Amira at Aisha. Tahimik, magkadikit at mukhang payapa. Nagtagal siya roon. Hindi siya kumibo. Pero may isang tanong na paulit-ulit sa kanyang isip. Bakit sa kanya mo binigay ang mga ngiti na hindi mo man lang kailanman binigay sa akin? At doon unti-unting nasimulang mabiyak ang pader na matagal niya nang itinayo. Sa isa sa pinakamataas na gusali sa London, nasa isang executive suite si Sheikh Zayed Al Fahim. Suot ang dark gray na suit habang nakaharap sa glass wall na tanaw ang kumikislap na ilaw ng lungsod. Hindi siya naroon para mamasyal. Ang bawat segundo ng kanyang buhay ay may halaga. Business mergers, oil investments, global negotiations. Pero ngayong gabi, bumabagabag sa kanya. Laman ng isip niya ang larawang hindi maalis sa guni-guni. Si Aisha, nakangiti, habang pinupunasan ni Amira ang pintura sa kanyang pisngi. Isang eksenang nakita niya ilang araw nang nakalipas mula sa security monitor. Isang eksenang hindi niya akalaing posible. Boss signed ang kontrata ng mga taga-Singapore. Ulat ni Karim, ang kanyang secretary, habang may dalang tablet. Kailangan niyo rin po maghanda para sa 9 p.m. call with the US investors. Hindi sumagot si Zayed agad. Sa halip, kinuha niya ang sarili niyang tablet at binuksan ang security app na nakalink sa Abu Dhabi Mansion. Login, connect, live, nanny room, active, play. Sa screen, lumitaw ang eksenang tila sumampal sa lahat ng kanyang paniniwala. Sa loob ng kwarto ng bata ay naroon si Amira. Nakaupo sa sahig. Nakasuot ng simpleng pajama habang pinapatulog si Aisha na nakahiga sa kanyang kadungan. Hindi lang iyon na nakakagulat. Si Aisha, tumatawa. Hindi palahaw, hindi pilit. Isang tawa na parang musika. Mataas, malambot at puno ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Zayed, pero hindi pa doon nagtatapos. Good night, Aisha. Bulong ni Amira habang hinahaplos ang buhok ng bata. At sa isang iglap, narinig ni Zayed ang tinig ng kanyang anak. Mahina, ngunit malinaw. Mama. Ang basong hawak ni Zayed ay nahulog sa marmol na sahig ng suite. Nagkabasag-basag, pero wala siyang pakialam. Napaatras siya mula sa screen. Nanginginig ang mga kamay. Mama? Sa 6 na taon ng buhay ni Aisha ni minsan ay hindi ito nagsalita sa kanya. Na isang baba o papa, kahit anong therapist ang dumaan,
kahit anong laruan ang binili. Pero sa isang yaya, isang dayuhang babae lang na sa paningin ng mundo. Sinabi ng kanyang anak ang salitang yun. Hindi na tinapos si Zayed ang meeting. Tinawagan niya agad si Karim. Cancel everything now. Sir, but the US investors. Tell them I'm going back to Abu Dhabi tonight. I want my jet ready in 20 minutes. But, I said now. Walang paliwanag, walang tanong. Ganon siya kung magdesisyon. Mabilis, mabagsik at walang pasubali. Pero ang hindi alam ni Karim sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, may nagpagulo sa matatag na puso ng tinaguriang desert ice. Sa biyaheng pabalik, hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung galit ba siya o masyadong gulat. Sa loob ng private jet, paulit-ulit niyang pinapanood ang clip mula sa CCTV. Tumawa ang anak niya. Tinawag si Amira na mama. Para siyang kinutuban. Para siyang tinamaan. Ang dami niyang tanong. Bakit si Amira? Bakit sa ibang babae nagbukas ang puso ng anak niya? At bakit masakit? Makalipas ang 7 oras, lumapag ang jet sa pribadong runway malapit sa kanyang estate. Hindi siya nagpahinga. Agad siyang sumakay ng sasakyan at dumiretso sa mansyon. Wala pang araw, pero gising na ang mga bantay. Nataranta si Ahmed nang makita siyang bumaba ng walang abiso. Sir, you didn't say you were returning. Where is she? Malamig niyang tanong. Miss Amira, nasa silid po ni... Hindi na ito natapos. Dumiretso si Zayed sa hallway pa east wing. Binuksan ang pinto ng kwarto ng anak at doon niya nakita ang tanawing tuluyang gumiba sa pader ng kanyang pagkatao. Sa loob ng kwarto magkadikit ang mag-ina. Si Amira mahimbing ang tulog sa gilid ng kama at si Aisha nakaakap sa kanya. May ngiti sa labi kahit tulog. Tahimik pero buo ang ekspresyon. Para bang sa wakas ay may kapayapaan. Napakapit si Zayed sa doorframe. Ang dibdib niya ay masyadong masikip. Parang may pinipigil na luha pero hindi siya umiiyak. Hindi siya umiiyak. At doon sa katahimikan ng madaling araw, nabulong niya sa sarili. Anong ginawa mo sa anak ko, Amira? Hindi pa rin gumagalaw si Amira. Wala siyang kamalay-malay na ang lalaking minsang nagbigay ng babala sa kanyang huwag magtanong, ngayon ay nakatayo. Tahimik na pinagmamasan ang pinakapayapang sandali sa buhay ng kanyang anak. Para siyang nawala ng kontrol. At sa isang segundo na pagtanto niyang hindi lamang si Aisha ang binago ng presensyang ito. Kinabukasan bago pa man magising si Amira, ipinatawag niya si Ahmed. Prepare a meeting with the family tracing team. I want details about Amira Santos, her background, her family, her needs. Sir, is there a problem? Zayed stared out the window, his voice lower, calmer but firm. Wala, pero gusto ko malaman kung anong klaseng puso ang meron ng babaeng yon. At bakit yon ang unang nakapasok sa puso ng anak ko? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi si Sheikh Zayed ang unang gumising sa sariling bahay. Iyon ay dahil halos hindi siya natulog. Mula nang makita ang anak na mahimbing na nakayakap kay Amira, parang may gumugulo sa kanyang loob. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag, ni matanggap. Isang bahagi ng puso niyang matagal nang pinatay. Ngayon ay tila sinusubukang muling mabuhay. 8:00 ng umaga, dumugaw siya mula sa veranda ng kanyang opisina. Tanaw niya mula roon ang garden sa ibaba, kung saan naroon sina Amira at Aisha. Magkayakap habang binabasa ang isang makulay na aklat. Si Aisha ay patuloy na tumatawa sa bawat kwentong binibigkas ni Amira gamit ang animated na boses. Iyon ang tunog na matagal nang hindi niya naririnig. Ang tawa ng sariling anak. Napapikit si Zayed, hindi niya mapigilan. At doon, sa gitna ng katahimikan, isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mabilis siyang pinunasan ito. Galit siyang bumuntong hininga. Ano ba to? Bulong niya. Hindi ako ganito. Pero totoo, may kakaiba sa nararamdaman niya.
Hindi lang siya naantig sa pangiti ng anak, kundi sa kung sino ang dahilan nito. Amira Santos. Pagbaba niya, pinigilan niya ang sarili na lapitan ng dalawa. Sa halip, tinawag niya si Ahmed sa study room. May report na ba tungkol sa background ni Amira? Yes, sir. Sagot ni Ahmed. 28 years old from the Philippines. Cum laude sa kursong education, pero hindi nakapagturo dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya. Breadwinner. May kapatid na may leukemia. Ina na may rayuma. Ang tatay ay namatay 2 taon nang nakakaraan. She accepted this job dahil kailangan niyang bayaran ng utang sa ospital. Tahimik si Zayed habang nakikinig. Para siyang may mabigat na batong inilapat sa dibdib sa bawat detalye. She never lied about her experience. Patuloy ni Ahmed. She only said, I may not be trained for special needs, but I have the heart to understand. Hindi nagsalita si Zayed, pero napatingin siya sa isang lumang larawan sa kanyang mesa. Si Nadine, ang kanyang yumaong asawa. Napaakap kay baby Aisha at sa tabi nito ang handwritten note ni Nadine na minsang isinulat sa kanya. Hindi mo kailangang maging perpekto para magmahal. Kailangan mo lang ng pusong marunong makinig. Kinahaponan sa hindi inaasahan, lumapit si Zayed sa garden. Nakita niya si Amira at Aisha na naglalaro ng bubble sa damuhan. Tumatawa si Aisha habang sinusubukang habulin ng mga bula. Napatingin si Amira nang maramdaman ang presensya ng lalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Amira, nanlaki ang mata. Shik, usal niya. Tumayo siya agad. Bahagyang yumuko. Ngunit si Zayed, hindi umimik. Sa halip ay lumapit siya kay Aisha. Nanatili siya nakatayo saglit habang pinagmamasdan ng anak. Aisha, mahina niyang tawag. Tumingin si Aisha sa kanya saglit, tapos ay muling ibinaling ang pansin kay Amira. Napakasakit noon para kay Zayed, pero hindi siya nagpahalata. She doesn't talk to me. Aniya na mahina. Ni hindi ako tinitingnan ng ganito noon. Not even once. Hindi alam ni Amira kung ano ang isasagot. Tahimik lang siyang nakatayo, hawak ang kamay ni Aisha. But with you? Sabay tingin ni Zayed kay Amira. She laughs. She speaks. She hugs. Nagkatinginan silang dalawa. Sa unang pagkakataon, wala sa mukha ni Jake Zayed ang galit, utos o yabang. Ang naroon ay hilaw na damdamin. Takot, lungkot, pagkagulat. At isa pang bagay, pasasalamat. I am not good at this, bulong ni Zayed. Hindi ako marunong maging ama, lalo na sa isang batang hindi ko alam kung paanong pakinggan. Wala namang manual ng pagiging magulang, sir. Mahinahong tugon ni Amira, pero hindi pa huli ang lahat para matutunan. Napatingin si Zayed sa kanya. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Dahil saglit nang tumigil si Amira. Dahil lahat ng bata ay karapat-dapat na mahalin. Kahit pa hindi sila nagsasalita. Kahit pa hindi sila tumitingin sa'yo pabalik. Lalo na sila ang mas nangangailangan. Tumango si Zayed. Tahimik, walang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, naroon ang simula ng bagong tanong. Sino ka ba talaga, Amira? At paano mo nabasag ang mundo na hindi ko magawang silipin? Pag-alis niya, naiwan si Amira na may kabang hindi niya maipaliwanag. Iba ang tingin ni Sheikh Zayed sa kanyang kanina. Hindi mata ng amo, hindi mata ng lalaking may ranggo. Mata iyon ng isang amang unti-unting muling nabubuhay. At sa diwa niya biglang naglaro ang isang pangungusap na narinig niya mula kay Aisha ilang gabi na ang nakalipas. Mama, bulong iyon. Halos hindi marinig. Pero ngayon tila sumisigaw sa kanyang puso. Kinagabihan pinuntahan ni Zayed ang silid ni Aisha. Hindi siya sanay at lalo siyang hindi handa sa ginawa niya. Maingat siyang lumapit habang tulog ang anak. Umupo sa paanan ng kama. Tahimik. Sorry anak. Mahina niyang bulong.
Hindi ko alam kung paano kita makakausap noon. Pero gusto kong subukan ulit. Pinilit niyang abutin ang kamay ni Aisha. Hindi kumibo ang bata. Pero hindi rin ito lumayo. Isang himala na iyon para kay Zayed. Napapikit siya. At muli, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa wakas, sa unang pagkakataon, si Sheikh Zayed ay lumuha. Hindi bilang negosyante kundi bilang sheikh, kundi bilang isang ama. Nang sumikat ang araw kinabukasan, abala si Amira sa kusina habang nagtitimpla ng kape. Nakasuot siya ng simpleng polo at pantalon. May munting muta pa sa mata at sabog ang buhok. Isa iyong ordinaryong umaga para sa kanya. Wala sa isip niya na may magbabago. Amira, tawag ni Fatima habang may dalang tray. Please set 2 more cups for breakfast. May bisita raw, sabi ni Ahmed. Tumango siya. Sino raw po? Hindi sumagot si Fatima. Nagkibit balikat lang. Pagpasok ni Amira sa dining area, muntik niyang mabitawan ng tray. Naroon, nakaupo sa head chair ng mahabang mesa si Sheikh Zayed Al Fahim. Nakasuot lang ito ng simpleng robe. Wala ang formal suit. Wala rin ang business aura. Mukhang bagong gising pa. At ang buhok ay tila hindi pa inayos. Tahimik, walang katulong sa paligid, wala ring nakabuntot na bodyguard. Sheikh? Dito? Sa dining table? At breakfast pa? Good morning, sir. Bati ni Amira. Pilit na kalmado habang nilalatag ang mga baso. Tumango si Zayed, walang imik. Umupo si Amira sa dulong bahagi ng mesa. Sa tabi ni Aisha na abalang nagdo-drawing gamit ang crayons. Papa, mahinang sabi ni Aisha. Parang gininaw si Zayed. Tumigil siya sa paggalaw. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya. Pero nang tumingin si Aisha sa kanya at ngumiti, pakiramdam niya ay may pader na biglang gumuho. Hindi siya nakapagsalita, kaya pinilit na lang niyang uminom ng juice at sumulyap kay Amira. Muli at muli. Napansin ni Amira ang mga tingin. Hindi malamig, hindi rin suplado, kundi parang awkward. Parang isang lalaking gustong magsalita pero walang lakas ng loob. Parang naiilang. Kinilabutan siya sa sariling iniisip. Nagkibit balikat siya at ngumiti. Masarap pong tinapay ngayon, galing po yan sa bakery na malapit sa date plantation. May cinnamon po sa loob. Maikling sagot ni Zayed pero hindi tumangin. Tumahimik ulit. Umubo si Zayed, tapos kunwaring inabot ang tubig, sabay tingin kay Amira. Did you sleep well? Tanong niya bigla. Napasinghap naman si Amira. Nagtanong siya? Yes po, sir. Thank you po. Tahimik ulit. Pero si Amira hindi makatingin ng diretsyo. Bigla siyang nahiya. Wala siyang suot na makeup at sabog pa ang buhok. Para siyang hindi handa para sa breakfast with the boss. Ano pang iniisip ko, hindi to teleserye. Pero nang muli siyang sulyapan ni Zayed, parang may kung anong tensyon sa ere. Hindi ito galit, hindi rin utos, kundi pagkamangha. O baka paghanga? Pagkatapos ng almusal habang naglalaro si Aisha sa sala, naiwan si Amira sa kusina upang maghugas ng tasa. Biglang bumukas ang pintuan, si Zayed. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Nandito ka pa po, sir? Tanong ni Amira na agad namang tumindig. Maghahain pa po ako ng tea kung gusto niyo. No need, putol ni Zayed. I just want to help. Napatitig si Amira. Help po? Kumuha si Zayed ng isang basang tasa mula sa lababo. How does this work? Tanong niya habang tinignan ang sabon. Hindi naman makapaniwala si Amira. Ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Abu Dhabi, naghuhugas ng tasa? Sir, ako na po. I insist. May hinangiti naman ni Zayed. Hindi naman siguro ako sasabugan ng plato kung subukan kong maghugas ng isa. Natawa si Amira. Mabilis pero totoo. Depende po kung first time ninyo. Ngumiti rin si Zayed. Bahagya.
At habang magkatabi silang naguhugas ng mga tasa, tila umikot ang mundo ni Amira. Hindi ito inaasahang sandali. Walang ingranding eksena, pero sa simpleng pag-uusap, may lumalalim na koneksyon. "Do you always smile like that?" Tanong ni Zayed habang pinupunasan ng basang baso. "Po? You smile even while working. Even when no one's watching." Napayo ko si Amira. Mas sanay po akong umiti kaysa umiyak. Mas magaan po yun sa dibdib." Muli siyang natahimik. Maya-maya, narinig ni Amira ang mahinang bulong mula sa kanya. "Maybe that's what this house has been missing." Pagkatapos nilang magugas, lumabas si Amira at pinuntahan si Aisha. Ngunit habang papalayo, napansin niyang nananatiling nakatayo si Sheikh Zayed sa kusina. Nakatitig sa tasa na kanyang hinawakan. At sa mata nito, may kakaibang liwanag. Isang uri ng pagtingin na hindi niya kailanman nakita sa mga mata ng amo. Sa gabing yon, hindi makatulog si Amira. Hawak niya ang stuffed giraffe ni Aisha habang sinusubukang i-replay ang buong araw. Bakit gano'n ang tingin ni Sir? Bakit parang hindi na lang siya Sheikh, kundi isang lalaking gustong maintindihan? Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na lang si Aisha ang binabantayan niya. May isa pang pusong tahimik na nasasaktan. At ngayon, unti-unting bumubukas sa kanya. Maagang nagising si Amira. Siguro dahil sa panaginip niya tungkol sa Pilipinas. Yung tipikal na almusal nila ni Mama at Alma sa ilalim ng kawayan, habang may kape, pandesal at kwentuhan. Ngayon, nasa kusina siya ng isang marangyang mansyon sa Abu Dhabi. Suot ang simpleng t-shirt at cotton shorts. Walang suklay ang buhok at walang makeup. Hiram lang niya ang bathrobe na puti mula sa laundry room dahil medyo malamig. Habang pinipiga ang kapeng barako sa pamamagitan ng manual filter na dala pa niya mula sa Pilipinas, napakanta siya ng mahina. "Kapeng barako, init ng puso. Sa bawat lagok ay may pag-ibig mo." Napangiti siya sa sarili. Sa ilang linggo niya roon, ito ang una niyang tahimik na sandali para sa sarili. Pero ang katahimikan ay biglang nabasag ng mahina at paos na tinig. "That's new?" Napatigil si Amira at napalingon siya. At doon parang natunaw ang kaluluwa niya. Nasa may pintuan si Sheikh Zayed. Nakaputing robe. Wala pang suklay ang buhok. Bahagyang namumungay pa ang mga mata. At Diyos ko, nakapaa. Ang lalaking laging nakasuot ng formal parang palaging galing meeting. Ngayon ay mukhang tao. Magandang umaga po, sir." Bulalas ni Amira. Agad tinikom ang buhok at nagtakip ng katawan gamit ang robe. Pasensya na po, ako lang po to. Nagkape lang po ako." Ngumiti si Zayed. Bahagya lang pero totoo. "I didn't know someone could sing about coffee that sweetly at 6 a.m. Namula si Amira. "Ay, nakasanayan ko lang po. Kapag kasi may kape, masayang umaga." Tumango si Zayed. "Mind if I try?" Agad siyang tinungga ng tasa ni Amira. Pag-abot niya, nagtama ang mga daliri nila sa hawakan ng mug. Kapwa sila napatigil. Ilang segundo, 2, hanggang biglang clank! Nalaglag ang isang tasa mula sa lababo at nabasag. "Ay, Diyos ko!" Napakapit si Amira sa dibdib habang si Zayed naman ay mabilis na yumuko. Sorry, ako na po, sir." Wait. Don't move barefoot." Mabilis na sagot ni Zayed. Pareho sila napayuko sa ilalim ng counter para pulutin ang basag na tasa. At doon, nagkabungguan ang kanilang mga ulo. "Ay! Oh!" Nagkatinginan silang muli. Parehong may hawak na piraso ng tasa. Parehong napangiwi. At pareho na lang silang natawa. Hindi sa pilitan, hindi pilit. Kundi yung tawang nanggaling sa bituka. Tawang matagal na hindi narinig ni Zayed sa sarili. At matagal nang hindi nararamdaman ni Amira mula sa ibang tao. Hindi po ito normal." Natatawang bulong ni Amira habang tinatakpan ng bibig. "No," sagot ni Zayed habang hawak ang noo.
But I think I like it. Habang naglilinis sila ng nabasag na tasa, nagpatuloy ang mga hindi inaasahang palitan ng kwento. So, ganyan talaga sa Pilipinas? Umiinom ng kape kahit mainit ang panahon? Opo, sagot ni Amira habang nagwawalis. Mainit man ang paligid, mas mainit ang chismis sa kapehan. Napatawa si Zayed. Do you gossip too? Hindi po, pero nakikinig po ako. Sabay kindat ni Amira. Nagpatuloy ang kwentuhan habang nililinis nila ang kusina. Nakaupo sa bar stool si Zayed, habang si Amira naman ay abala sa pagkahain ng tinapay. Hindi po kayo sanay na gumising ng ganito kaaga, no? Biro niya. I used to, back when Nadine was alive. Natahimik ang dalawa. Biglang nag-iba ang hangin. Tumango si Amira. Mabait po siguro siya. She was everything I'm not. Sagot ni Zayed. She laughed a lot like you. Hindi alam ni Amira kung matutuwa ba siya o maiilang. Ngunit bago pa siya makasagot, nag-ring ang telepono ni Zayed. Tumayo siya, binalik ang kanyang maestrong anyo. I have to take this. Pero bago lumabas ang pinto, lumingon siya. By the way, napatingin si Amira. Next time you sing about coffee, let me hear the second verse. Ngumiti si Amira at sa loob-loob niya, parang may kapeng unti-unting pinakukulaan ng puso niya. Nang makabalik siya sa silid, nakita niya si Aisha na gising na, nakangiti at ginuguhit silang tatlo. Siya, si Amira at si Zayed na magkasama sa lamesa. May hawak na tasa ng kape. Mama, bulong ni Aisha sabay turo sa guhit. Papa, dugtong niya sabay turo sa mas malaking figure. At doon tumulo na ang luha ni Amira. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang tanong na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang ayoko nang mawala sa kwadrong to? Masaya ka ba dito, Aisha? Tanong ni Amira habang hinahawakan ng kamay ng bata sa kanilang coloring activity sa veranda. Tumango si Aisha. Sabay turo sa larawan nila ni Amira na drawing niya kahapon. Lagi po tayong magkasama, di ba? Dagdag pa ni Amira. Ngumiti naman ang bata tsaka yumakap. Ngunit ang katahimikan ng sandali ay naputol nang biglang sumulpot si Ahmed sa pintuan. Miss Amira, you are requested to bring Aisha to the main receiving area. Sheikh Zayed has a visitor. Sino po? Usisa ni Amira. Miss Leila Al-Fahim, pinsang buo ni Sheikh. Galing po ng Qatar. Habang naglalakad patungo sa receiving hall, hindi naman mapakali si Amira. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may bumabagabag sa kanya. Hanggang sa bumukas ang pintuan at bumungad ang isang babaeng tila Diyosa ng disyerto. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga po pala kina Virginia Kejima from Yamanashi, Japan, Mirna Anzures from South Villazar, Sipokot, at Loli Nitura. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan maabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Si Laila, naka-designer na abaya, may mamahaling alahas, at malamuestra ang kilos. Umuusok sa karisma. Oh my, this must be Aisha. Bulalas ni Laila na agad lumapit at tinalikan ng bata sa pisngi. She is adorable. Ngunit agad ding lumingon si Laila kay Amira. Mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat siya. And you are? Amira po. Yaya ni Aisha. Magalang niyang tugon. I see. Sabay ngiti ni Laila pero halatang peke.
Dumating si Sheikh Zayed mula sa likuran, nakasuot ng casual suit. Layla, pati nito, thank you for coming. Ngunit ang pagyakap nilang magpinsan ay hindi basta pang pamilya. Sa mata ni Amira tila may ibang lambing, sa mata ni Layla habang yumayakap at kumakapit sa braso ni Sheikh. Of course, Zayed, for you. Always. Tahimik lamang si Amira. Habang nakaupo sa gilid kasama si Aisha, panay ang kwentuhan ni Zayed at Layla. Tawa dito, halakak doon. Si Layla ay laging may hawak sa braso ni Zayed, habang si Zayed hindi tumitingin kahit minsan kay Amira. Hindi naman ako dapat maapektuhan. Bulong niya sa sarili. Trabaho lang ito. Pero hindi niya mapigilang kumirot ang dibdib. Lalo na't habang abala sa pakikipagkwentuhan si Zayed kay Layla, ay tila nakalimutan nitong may batang naghihintay sa kanya. Kinabukasan, inihanda ni Amir ang tea set nila ni Aisha sa garden. Papa? Tanong ni Aisha matapos ang 5 minutong paghihintay. Maybe he's coming soon. Tipid na sagot naman ni Amira. Pero hindi dumating si Zayed. Hindi siya sumipot sa bonding time nila. Isang bagay na dati niyang inaabangan kahit ilang minuto lang. Dumaan ng 1 oras, 2. Pagdating ng hapon, nagpakita rin si Zayed. Mukhang pagod. Dala pa ang cellphone at may tawag na tinanggap habang naglalakad. Sorry, sabi niya. Layla extended her stay. I was caught up. Ngumiti lamang si Amira. Ngunit malamig. Walang sigla. Wala ang karaniwang sigaw niyang, "Good morning, sir." Napansin naman ni Zayed iyon. Are you mad? Tanong niya, bahagyang mangiti. No po, you're the boss. Maikling sagot ni Amira. Tumigil si Zayed sa paglalakad at tinitigan siya. Pero hindi na siya sinundan pa ni Amira. Binalingan niya si Aisha at sinimulang pakainin ng prutas. Walang imik, walang tingin sa Sheikh. Tahimik si Zayed. Hindi niya alam kung anong pakiramdam iyon. Pero hindi niya gusto. Ilang araw ang lumipas, mas lalong naging tahimik si Amira tuwing naroon si Zayed. Hindi siya basta umiiwas, pero hindi rin siya nagkukusa. Palagi siyang may ginagawa. Palaging abala. Si Aisha naman ay tila napapansin ng tensyon pero hindi maintindihan. Isang hapon, dumating ang isang delivery van sa mansyon. May bagong batch ng art supplies para kay Aisha. Isa sa mga staff ang lumapit kay Amira. Miss, ikaw raw ang pipirma? Lumapit siya sa gate. Miss Amira, tama ba? Pati nag-delivery guy. Morenong Pinoy, matangkad, medyo tisoy at halatang masiyahin. Opo, ako nga po. Ang ganda mo pala sa personal. Nakakatuwang malaman na may kabayan dito. Napangiti si Amira. Ay, salamat po. Sandali lang po at pipirma ako. Naku, kahit pirma mo lang, kinikilig na ako. Pabirong sabi pa ng lalaki. Kuya naman, sabay tawa ni Amira. Natatawa siya pero halatang hindi sanay. Biglang may lumapit. She's busy. Tumigil ang lahat. Si Sheikh Zayed, nakasuot ng itim na polo, malalim ang titig sa delivery guy. She works for me. Kindly leave after the delivery. Nagkatitigan sila ng lalaki bago ito tipid na tumangot umalis. Tahimik, masyado. Naiwan si Amira, hawak ang pen. Nanlaki ang mata. Sir? Just doing my job. Sagot ni Zayed sabay alis. Pero habang palayo siya, hindi niya napansin ang ngiti ni Amira. Napilit niyang pinigilang ilabas. Kinagabihan habang nag-aayos ng kama si Amira, lumapit si Aisha at inilagay sa dibdib niya ang isang crayon drawing. 3 tao sa gitna ng hardin. May araw, may mga bulaklak. At ang caption sa itaas, sulat kamay ni Amira para kay Aisha noong nakaraang linggo. Tayo ang bahaghari. Sa drawing, ang lalaki ay may hawak na kape. Ang babae ay may hawak na tasa rin. At ang batang babae ay nakasabit sa gitna nila. Zayed, Amira, Aisha.
Napahawak si Amira sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit ang simpleng mga sulyap, hindi sinasadyang salasan at mga paasang hindi sinasabi ay tila bumubuo ng isang damdaming pilit niyang iniiwasan. Pero naroon na, tumitibok na, at umaasa. Gabing tahimik sa buong mansyon. Sa labas, ang hangin sa disyerto ay malamig at banayad. Sa loob ng silid ni Aisha, nakahiga ang bata sa kanyang kama. Himbing na himbing habang nakaakap sa stuffed giraffe na binili ni Amira noong una pa lang siyang dumating. Sa tabi ng kama nakaupo si Amira. Tahimik habang hinihintay na makatulog ng buo ang bata. Dahan-dahan siyang tumayo upang lumabas nang hindi ito magising. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya. Nakatayo sa hallway si Jake Zayed. Nakasuot ito ng light gray na pajama at plain white shirt. Hindi sanay si Amira na makita itong walang formalidad. Parang ibang tao ito, hindi ang Sheikh kundi ang Zayed. "Sir, gising pa po kayo?" tanong ni Amira. "Couldn't sleep," maikling sagot nito. "You?" Ngayon lang din po ako lalabas. Nakatulog na si Aisha." Tumango si Zayed. Saglit silang nagkatitigan bago ito nagsalitang muli. "Walk with me?" Tahimik silang naglakad sa garden. Walang gwardya, walang bodyguard. Parang dalawang ordinaryong tao lamang. Sinusundan ng buwan sa kanilang paglalakad sa pagitan ng mga tanim na jasmines at olive trees. Hindi ko siya napatawa. Hindi ko siya napakain. Hindi ko siya napayakap sa akin. Sabi ni Zayed sabay buntong hininga. "Pero ikaw ang nagawa lahat ng yun." "Bakit?" Napatigil si Amira, hindi agad nakasagot. "Hindi naman kita kalala. Hindi ka rin profesional. Pero ibinigay mo ang sarili mo sa isang batang hindi naman sa'yo." Dagdag pa ni Zayed. "So tell me, Miss Santos, why?" Huminga ng malalim si Amira. Naglakad siya ng kaunti bago tumingin sa kanya. "Lahat ng bata, karapat-dapat na mahalin," sagot niya. "Hindi naman nila kasalanan kung may sakit sila, kung iniwan sila, o kung hindi sila maintindihan ng mundo. Lahat ng bata, kailangan ng isang tao magtitiis at makikinig." Tumahimik si Zayed. "Ginagawa ko to hindi dahil gusto kong mapansin o may kapalit. Ginagawa ko to dahil alam ko kung anong pakiramdam ng isang batang hindi marinig. Si Aisha, nakita ko ang sarili ko sa kanya. Tahimik, tinatago ang galit. Iniintindi ang kalungkutan. At kapag may ganong bata, hindi mo iiwan. Hindi mo siya ituturing na trabaho lang." Napayuko si Zayed. Tahimik na umupo sa bato sa tabi ng fountain. "Sabi ng lahat ako raw ang may pinakamalakas sa disiplina. Pero sa totoo lang, ako may pinakamahinang loob. Nawalan ako ng asawa. Kasabay no, nawalan ako ng koneksyon sa anak ko." Umupo si Amira sa di kalayuan. Pero hindi po huli ang lahat. Aniya, Aisha is still here. Buhay siya. Tumatawa na. Nagsisimula ng magtiwala. Nag-angat ng tingin si Zayed. "At sa'yo siya nagtitiwala," bulong niya. Hindi sumagot si Amira. Nahihiya siyang tanggapin ang papuri. Ngunit bago pa siya makapagbitiw ng salita, muling nagsalita si Zayed. "May isang gabi, habang pinapanood ko kayong dalawa sa CCTV, bigla ako naiyak. First time kong umiyak, simula nang mamatay si Nadine." Napatingin si Amira sa kanya. Hindi niya alam kung lalapitan ba niya ito o maglalakad palayo. "Akala ko, ako lang tumutulong kay Aisha sa pamamagitan ng mga therapist, ng pera, ng gamot. Pero ngayon napagtanto ko, hindi lang siya may sugat. Ako rin." Dahan-dahang ngumiti si Amira. "At baka po si Aisha ang nagpapagaling sa inyo? Hindi po ba ganun ang anak? Sila rin ang nagpapalakas sa atin." Tumango si Zayed. "Tama ka, pero hindi lang siya. Ikaw rin." Muling naglakad ang dalawa sa hardin.
Ngayon ay mas magaan ang hangin sa pagitan nila. Hindi ko alam kung papaano kita pasasalamatan. Aniya. Walang dapat pasalamatan, sir. Huminto si Zayed at tumingin sa kanya ng diretsyo. Amira, hindi mo ako kailangang tawaging sir kung tayong dalawa lang. Nanlaki ang mga mata ni Amira. Po? Ano pong dapat? Zayed? Zayed? Mas natural pakinggan. Aniya. At mas masarap sa tenga kapag ikaw ang nagsasabi. Nagkatinginan silang muli. Tahimik. Hindi romantic ang eksena. Walang violin o fireworks. Pero naroroon ang tiyak na simula ng isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Mas totoo pa sa utang na loob. Isang damdaming hindi nila plenano, pero dahan-dahan na nilang nararamdaman. Pagbalik ni Amira sa kanyang kwarto, napatingin siya sa salamin. Sino siya ngayon? Isang yaya pa rin ba? O isang taong kahit hindi niya alam kung paano nangyari, ay naging sentro na ng isang pamilyang dati ay watak-watak. Hindi pa niya alam ang sagot, pero habang naiisip niya ang huling tingin ni Zayed sa kanya kanina, alam niyang may isang bagay na malinaw. Hindi lamang si Aisha ang gumagaling, pati siya, pati sila. Maagang dumating si Zayed sa kanyang opisina sa East Wing ng mansyon. Hindi dahil sa business call o corporate meeting, may iba siyang dahilan. Nakaharap siya ngayon sa kanyang private investigator, isang banyagang matagal nang tumutulong sa kanya sa sensitibong mga bagay. May dalang folder si Mr. Ellis at kita sa mata nito ang kaba. Sheikh Zayed, I've completed the background trace on your request. Bungad ng lalaki. It took longer because most of the records were from the local government units in a rural province of the Philippines. Tell me everything. Mahinang utos si Zayed habang tinititigan ang folder. Binuksan ni Mr. Ellis ang unang pahina. Nandoon ang litrato ni Amira noong high school. Nakasuot ito ng lumang uniforme. Hawak ang medalya sa isang palatuntunan. Amira Santos, 28. Born in Tondo, Manila, graduated with honors in education, but never licensed due to financial difficulties. She has a younger sister, Alma Santos, 24 years old, bedridden due to stage 3 leukemia. Their mother, Lourdes Santos, is suffering from chronic arthritis. Tiningnan ni Zayed ang sunod na litrato. Isang lumang barong-barong na tinabingan ng trapal at sako. May isang matandang babae, Cecilia, at isang batang babae na nakahiga sa banig. May dextrose na nakasabit lang sa kawayan. Her family lives here? Tanong ni Zayed. Hindi siya makapaniwala. Yes, Sheikh. In a relocation site outside Manila. No electricity during most hours. Her sister is dying. Tumigas ang panga ni Zayed. Mariin siyang napalunok. Why didn't she tell me anything? She didn't apply for aid. She didn't even list them as emergency contacts. Sagot ni Ellis. She only sends them part of her salary back through remittance. Parang piniga ang puso ni Zayed. Habang nakikita niya ang mga larawan, bigla niyang naalala ang lahat ng ginawa ni Amira. Ang pagpupuyat, ang pagtitiis, ang pagiging yaya, tagapagtanggol, guro at ina kay Aisha. Samantalang ang sarili niyang pamilya ay naghihingalo sa Pilipinas, tumayo si Zayed, buong lakas. Prepare the jet. Sir? Flight to Manila. Bring them here now. Are you sure, Sheikh? I'm not asking. Bring her family to Abu Dhabi. I want them in this house by tonight if possible. Hindi na makapagsalita si Alice. Tumango na lang at dali-daling lumabas para asikasuhin ang utos. Habang naglalaro sina Amira at Aisha sa hardin, pinagmamasdan sila ni Zayed mula sa veranda. Tila isang eksena sa pelikula. Ang batang masaya at ang babaeng ginawang tahanan ng kanyang mga bisig. Hindi siya humingi ng kahit ano. Bulong niya. Pero binigay niya ang lahat.
Sa unang pagkakataon, gusto niyang suklian ang kabutihan. Hindi bilang amo, kundi bilang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Kinagabihan, habang papalupog ang araw, nagulat si Amira nang lapitan siya ni Ahmed. Miss Amira, Sheikh Zayed would like to see you in the West Lounge. Urgent. Kinabahan siya. Akala niya may nagawa siyang mali. Pagpasok sa lounge, nakita niya si Zayed. Nakasuot ng simpleng polo at khaki pants. Nakaupo ito. Seryoso ang mukha. Upo ka, Amira. Anyaya nito. May gusto akong sabihin. Umupo siya ng kabado. May itinatago ka sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Amira. Po? Your sister. Your mother's situation. Hindi agad nakasagot si Amira. Tila nanlambot ang tuhod niya. Pasensya na po. Ayoko pong gamitin ang problema ko para makakuha ng awa. Lumapit si Zayed. Hindi awa ang binibigay ko. Hustisya. Nagpatuloy siya. Malumanay ngunit matatag ang tinig. Your family is on the way here. They'll arrive before midnight. Your sister will receive the best treatment. Your mother will be comfortable. And you will not carry this alone anymore. Napasandal si Amira sa kinauupuan. Naluha siya. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang gulat, ang pasasalamat, o ang pagod na gusto nang magpahinga. Bakit niyo po ginagawa to? Mahinang tanong niya. Because someone like you should never suffer in silence. Sagot ni Zayed. And because you reminded me what it means to have a heart. Tumulo ang luha ni Amira. Hindi siya umiiyak dahil sa lungkot. Umiiyak siya dahil sa unang pagkakataon, may taong humawak ng kanyang mga problema. Hindi para sabihin kaya mo yan, kundi para sabihin, hati tayo. Pag-alis niya sa lounge, dumiretso siya sa silid ni Aisha. Mahimbing nang tulog ang bata. Umupo siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang noo. Hindi ko alam kung anong klaseng milagro to, Aisha. Bulong niya. Pero salamat. Kasi sa pagtanggap mo sa akin, binigyan mo rin ako ng pagkakataong iligtas ang pamilya ko. Ilang oras pa at lumabag na ang private jet sa Abu Dhabi Airport. Lumalakad sa tarmac ang ina niya si Lourdes, nakasakay sa wheelchair, at si Alma naman naka-medical transport stretcher. Mahina, ngunit gising. Nandoon si Zayed. Personal na sinalubong ang pamilya. Tumango siya bilang pagbate. Walang salita, pero puno ng respeto. At nang bumaba si Amira mula sa sasakyan, nang makita niyang muling naroon ang kanyang ina at kapatid, hindi na sa barong-barong kundi sa isang mansyon, tumakbo siya, lumuhod, at niyakap silang dalawa. Wala siyang masabi. Pero sa mga luha niya, alam ni Zayed na sagot iyon sa tanong na hindi kailanman binigkas. Anong halaga ko sa'yo? Hindi pa rin makapaniwala si Amira habang nakaupo sa loob ng private jet ng pamilya Al-Fahim. Kaharap niya ngayon ang kanyang ina na si Lourdes at katabi ang kapatid na si Alma na may oxygen support at nakahiga sa reclining stretcher na may malambot na kutsyon. Sa mga sandaling yon, hindi niya alam kung panaginip o katotohanan ang nangyayari. Nay, komportable po ba kayo? Tanong ni Amira habang hawak ang kamay ng ina. Oo anak, sagot naman ni Lourdes habang pinipilit ng umiti. Parang langit tong upuan. Parang ayoko nang bumaba. Tahimik namang nakinig si Alma. Bahagyang namumulaw ng mga mata habang tinititigan ang ate niya. May tanong sa kanyang tingin, ngunit wala siyang boses na mailabas dahil sa hirap ng paghinga. Ngunit nang umiti si Amira sa kanya, marahan itong tumango. Doon tuluyang napaluha si Amira. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa biyayang biglang bumalot sa kanilang buhay. Paglapag nila sa Abu Dhabi, salulubong sila ng medical team na nakasuot ng puting uniforme. May bitbit na high-end equipment at agad na inalalayan si Alma papunta sa ambulansyang naghihintay. Isang team naman ang tumulong kay Lourdes habang pinapasakay sa black van na may royal seal ng Al-Fahim. Kasunod nilang bumaba si Sheikh Zayed. Tahimik pero
May presensyang hindi mo pwedeng hindi mapansin. Wala siyang suot na suit. Simple lang. Light blue polo at slacks. Tumango siya kay Amira. Everything is arranged. Your sister will be admitted to the top medical facility here. Hindi agad nakasagot si Amira. Tanging mga luha ang lumabas. Thank you. Sobrang salamat po. Tiningnan siya ni Zayed. Malalim, tahimik. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ito ang dapat mong matanggap mula pa noon. Pagdating sa mansyon, hindi rin makapaniwala si Lourdes sa paligid. Tila hindi siya makakilos sa ganda ng marble tiles, crystal chandeliers, at mga painting na mukhang nasa museum. Amira anak, anong klaseng bahay to? Mangha ng ina. Akala ko sa airport pa lang. Yun ang pinakamaganda pero eto. Hindi ko rin po alam kung paano ito nangyari, Nay. Natatawang sagot naman ni Amira. Pero totoo po to. Inihatid sila ni Fatima sa East Wing, kung saan may inihandang kwarto para kay Lourdes at isa naman para kay Alma. Kompletong gamit, medical, air filter, adjustable hospital bed, pati sariling nurse. Dito na po kayo titira, Nay. Ani Amira, halatang pigil ang luha. Hindi na po kayo uuwi sa barong-baro. Hindi na po natin kailangan magtiis. Napahawak si Lourdes sa pisngi ng anak. Salamat anak. Salamat sa pagtitiis. Sa lahat ng sakripisyo mo, ito na yung gantimpala. Kinabukasan, isang masayang ingay ang bumalot sa hardin. Dumating ang dalawang pamangkin ni Amira mula sa kamag-anak sa probinsya. Kasama silang isinama ni Zayed bilang sorpresa at ngayon ay tumatakbo sa damuhan kasama si Aisha. Para kay Aisha, iyon ang unang pagkakataon na makikipaglaro ito sa ibang bata. Hindi siya umiwas. Sa halip, tumatawa siya habang habol-habol ang mga bula mula sa bubble gun ni Fatima. Si Amira naman nakaupo sa ilalim ng punong olibo, pinagmamasdan ng eksena. Sa tabi niya, dumating si Zayed. Masaya ka? Tanong niya, walang formalidad. Tumango si Amira. Hindi ko po inakalang makikita ko silang masaya sa ganitong lugar. Noon ang alam ko lang, mahirap mabuhay. Pero ngayon parang imposible ang hindi ngumiti. Tumingin si Zayed kay Amira. You made this possible. Umiling si Amira. Kayo po. No? Mariing sagot ni Zayed. Kung hindi dahil sa puso mo kay Aisha, hindi ko mabubuksan ang mata ko. Hindi ako matututong umintindi. Magmahal. Natigilan si Amira. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang mga salitang yon. Ngunit ramdam niya, hindi ito scripted. Hindi ito pagpapakita lang ng utak na loob. May laman, may damdamin. Samantala, si Alma naman ay nakakonfine na sa pinakamagandang kwarto sa isang private hospital sa Abu Dhabi. Isang team ng oncologists ang nag-asikaso sa kanya. May bagong gamot, bagong pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang lumalakas. Sa video call kay Amira, may kulay na muli ang kanyang pisngi. Ate, masarap pala dito. Malamig, tahimik. Sabi ni Alma ng mahina pero nakangiti. Magpagaling ka ha, sagot ni Amira. May beach pa tayo na dapat puntahan dito. Tayo lang. Walang karayom, walang sakit, walang utang. Sa kabilang linya, ngumiti si Alma. Sabay turo sa sarili niyang dibdib. Ikaw ang gamutan ko, ate. Nagsimula rin mag-aral ang mga pamangkin ni Amira sa international school sa ilalim ng scholarship na ipinagkaloob ni Zayed mismo. Lahat ng kailangan nila, libro, gamit, school bus, uniform, sagot lahat ng pamilya Al-Fahim. Ngunit higit pa roon ang tunay na kayamanan ay ang pag-asang hindi na sila magigising sa gutom. Hindi na sila mangangarap ng imposible. Tayong lahat ay umaangat dahil may isang taong tumatangging sumuko.
Wika ng guro sa opening ceremony habang kinikilala si Amira bilang honorary guardian ng dalawang batang scholar. Habang lumalalim ang gabi, nagkatinginan muli sina Amira at Zayed sa veranda. Tahimik, walang usap. Pero sa pagitan nila may mainit na damdaming hindi kailangan na ng salita. Tumingin si Zayed sa kanya, sabay tanong ng mahina. May kulang pa ba? Ngumiti si Amira. Wala po, sobra-sobra na. Pero sa puso niya, isang maliit na tinig ang bumubulong. Baka may kulang pa nga. Isang bagay na hindi kayang bayaran ng pera, pero posibleng ibigay ng puso. Isang buwan na lumipas mula nang dumating sa Abu Dhabi ang pamilya ni Amira. Ang dating tahimik at malamig na mansyon ni Sheikh Zayed Al Fahim ngayon ay may kakaibang sigla. Parang muling nagising mula sa matagal na pagkakatulog. Ang mga alingaw-ngaw ng yabag na marmol na sahig ay napalitan ng masayang tawa ng mga bata. Kwentuhan sa hapag at awiting Pilipino na umaalingaw-ngaw mula sa garden tuwing hapon. Sa gitna ng lahat, si Aisha, ang dating batang walang imik, ngayon ay puno na ng buhay. Nay! Sigaw ni Aisha habang sabay sila naghahanda ng tinapay sa kusina ni Lourdes. More butter po dito. Oh, dahan-dahan lang apo. Natatawang sagot naman ni Lourdes habang tinutulungan si Aisha na lagyan ng palaman ng pandesal. Ayaw ni Papa mo ng sobrang alat. Napangiti si Amira habang pinagmamasa ng eksena mula sa pinto. Hindi niya maipaliwanag kung gaanong kabusog ang puso niya sa tanawing ito. Isang tahanang may ingay na hindi nakakairita, kundi nagpapagaling. Tuwing umaga, sabay-sabay kumakain ang buong household sa mahabang mesa. Si Aisha sa tabi ni Amira, si Lourdes kaharap ni Zayed, habang ang dalawang pamangkin ni Amira ay may sariling tumpok ng cereal at juice. Nagsimula na rin makipagkulitan si Zayed, lalo na kay Aisha at mga bata. Minsan pa nga, ay nakita ni Amira na binuhusan ni Zayed ng orange juice ang cereal ng pamangkin niya si Junjun dahil sa tuksuhan. Tumawa ang buong mesa. Maging si Zayed, hindi napigilan. Oops, my bad. Biro niya habang pinupunasan ng mesa. First time ko pong narinig si Sir na tumawa ng ganon. Bulong ni Fatima kay Amira. Iba talagang epekto mo, Iha. Ngumiti lamang si Amira. Pero may bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. Isang gabi, habang naglalakad si Amira papunta sa silid ni Aisha para kantahan nitong muli ng lullaby na narinig niya ang pamilyar na tunog ng piano mula sa music room. Naglakad siya papalapit. Bukas ang pinto. Sa loob ay nandoon si Zayed na nakaupo sa harap ng grand piano. Tinutugtog ang isang piraso na tila malambot at puno ng damdamin. Walang music sheet, walang audience. Siya lang at ang kanyang damdamin. Hindi ko po alam na marunong po kayong tumugtog, sabi ni Amira. Dahan-dahang lumapit. Napatingin si Zayed. Secret talent? Sagot niya. Natutunan ko kay Nadine. Mahilig siyang magpiano. Pero matagal na akong hindi nagtutugtog na to. Ang ganda po ng piyesa. Wika ni Amira. Parang malungkot na may pag-asa. Parang ako noon. Biro pa ni Zayed. At ikaw ngayon. Napangiti si Amira. Ako? You hide your pain with hope. Sagot niya. But I see it. And admire it. Tumigil ang dalawa. Nagkatitigan. Isang uri ng tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanilang pagitan. Wala nang kailangang sabihin, sapat na ang tingin. Kinabukasan habang naglalaro sa garden si Aisha at ang mga bata, dumating si Zayed na may hawak na sorpresang kahon. What's that, Papa? Tanong ni Aisha, excited. I have something custom-made, sagot ni Zayed. Pagbukas ng kahon, lumabas ang isang maliit na violin. Kulay light pink na may engraving na sa gilid na sabi, Aisha, our little song. Halos hindi naman makapaniwala si Amira. Ang ganda po. You said she loves music. Wika ni Zayed. So I thought maybe it's time she plays her own melody. Lumapit si Aisha.
Niyakap ang ama. Thank you, Papa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amira ang yakap ng isang anak sa ama. Mahigpit, masaya, at totoo. Napapikit si Zayed. Hinaplos ang buhok ni Aisha. Ito na ba ang tunay na tahanan na matagal niyang tinanggihan? Nang sumunod na araw, habang inaayos si Amira ang laundry, pinuntahan siya ni Zayed. May tanong ako, Ania. Ano po yun? What makes you happy, Amira? I mean, really happy. Napaisip si Amira. Yung mga simpleng bagay. Mainit na tinapay, tawanan ng bata, taimtim na dasal, at higit sa lahat, kapag nakikita akong may naibabalik akong sigla sa mga taong akala nilang tapos na sila. Tiningnan siya ni Zayed. You do that to everyone here. Tahimik. Tumingin si Amira pero agad ding umiwas. Hindi nila kailangan ng pag-amin. Hindi pa ngayon. Pero ramdam nila na may patutunguhan ang bawat titig, ang bawat salita. Kinagabihan may munting salo-salo sa hardin. May fairy lights, may acoustic guitar at lutong bahay na pagkain. Courtesy ng kusinera at ni Lourdes. Si Amira, suot ang simpleng off-shoulder dress na bigay ng kanyang mga pamangkin, ay pinilit umakyat sa maliit na entablado para umawit. Request po ni Aisha ito, Ania, at kinanta niya ang paborito ng bata, sa ugoy ng duyan. Tahimik ang lahat. Ang boses ni Amira ay punong-puno ng damdamin. Parang nagsasalita, umaakay, nagpapagaling. Pagtingin niya sa kanan, nandoon si Zayed. Hindi ito kumikibo. Pero sa mata nito, nandoon ang ngiti. Hindi ng isang boss, hindi ng isang sheikh, kundi ng isang lalaking na in love na. Sa bawat halakhak at awitin sa mansyon ng Al-Fahim, may mga matang nanonood mula sa malayo. Mga matang hindi kontento sa bagong saya na bumabalot sa paligid. Isa na roon si Laila. Nakatayo siya sa itaas na veranda, nakaarmas ang designer dress at matalim na titig. Tanaw niya mula roon si Amira. Nakangiti habang tinutulungan si Aisha sa bagong violin. Sa tabi, si Zayed ay abalang kinukuhanan ng video ang dalawa gamit ang kanyang cellphone. Isang bagay na hindi niya kailanman inasahan na gagawin ng pinsan niya. She doesn't belong here. Malamig na sabi ni Laila habang kausap sa phone ang isa sa mga senior advisors ni Zayed. And I need your help to remind my cousin who he really is. Kinabukasan, habang inaasikaso ni Amira ang schedule ni Aisha para sa therapy, ipinatawag siya ni Ahmed, papunta sa opisina ni Sheikh. Nang makarating siya, hindi si Zayed ang bumuhad sa kanya, kundi ang tatlong tagapayo. Pawang nakapormal. Nakaupo sa mahahabang upuan na para bang nasa harap siya ng mga hukom. Miss Amira, simulang sabi ng pinakamatanda sa kanila, si Khalid. We are here out of concern for Sheikh Zayed and his public image. Napakunot ang noo ni Amira. May nagawa po ba akong mali? You are not under scrutiny, sagot ng isa pang tagapayo. But your presence, your closeness to Sheikh, it is raising questions from our partners, from his business allies, from the royal board. Huminga ng malalim si Amira. I understand po pero ang trabaho ko po ay para kay Aisha. Wala naman po ako intensyong lumagpas doon. Khalid leaned forward. Then perhaps it's time you step back for everyone's sake, especially Sheikh Zayed's reputation. Tahimik si Amira. Nanginginig ang mga kamay niya, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang nararamdaman, pero alam niyang hindi siya pwedeng maging dahilan ng pagdududa sa posisyon ni Zayed. Tumango siya, mahina. Nauunawaan ko po. Habang palabas siya ng opisina, nasalubong niya si Laila. Oh, and I didn't know you were still here. Ani Laila na may ngiti pero punong-puno ng talim. Don't worry, Amira. I'm sure Zayed will realize soon enough what's best for his family and for his image. Ngumiti si Amira. At sana rin, Laila, dumating ang araw na hindi mo kailangang apakan ng iba para lang mapansin. Nagkatinginan silang dalawa. Tila may silent war na nagsamala. Pero hindi na ito itinuloy ni Amira.
Lumakad siya paalis. Tahimik pero buo ang loob. Nang gabi rin yun, napansin ni Zayed ang pagbabago. Sa dinner table, hindi halos umiimik si Amira. Ni hindi nga siya makatingin ng diretso sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, sinundan niya ito sa garden. Amira, tawag niya. What happened? Umiling si Amira. Wala po, Sheikh. Maayos naman po ang lahat. Don't call me that. Mariin niyang tugon. Talk to me. Like you always do. Napakagatlabi si Amira. Saglit siyang tumigil tsaka tuluyang humarap. May kinausap po mga tagapayo ninyo. Sabi nila hindi raw bagay ang isang katulad ko sa mundo ninyo. Na baka makasira ho ako sa imahe ninyo. Nahimik si Zayed. Kita sa mukha niya ang unti-unting pag-init ng damdamin. And you believe them? Hindi naman po, pero naiintindihan ko rin po sila. Isa lang po akong yaya. Hindi ako galing sa magandang pamilya. Walang titulo. Walang yaman. Enough. Mariin niyang putol. Zayed, hindi mo kailangang idahilan kung bakit hindi ka nila matanggap. Ang tanong, Amira, kailangan ba nilang tanggapin ka para manatili ka rito? Napayo ko si Amira. Hindi ko po alam. Lumapit si Zayed. Maingat, malapit. She's here for my daughter, and I will protect her. Tumingala si Amira. Tuluyan ang naging malamlam ang kanyang mata. I am here for Aisha. Pero hindi ko na rin kayang itanggi. Mahal ko na siya na parang anak. At? Tanong ni Zayed na halos bulong. At baka pati na rin ho kayo? Tumigil ang mundo. Walang salita, walang kilos. Hanggang sa marinig nila ang tinig ni Aisha mula sa itaas ng hagdan. Mama Amira! Papa Zayed, look! I played Twinkle Little Star. Nagkatitigan silang muli. At sa loob ng ilang segundong iyon, kahit may banta ng inggit, kahit may panghuhusga, kahit may babala mula sa mundo sa labas ng bakod ng mansyon, alam nilang dalawa, ang pag-ibig na totoo, hindi kailanman kahihiyan. Habang inaayos ni Amira ang lumang aparador sa music room para ilipat ang ilang luma ng libro ni Aisha, napansin niya ang isang maliit na kahon na kahoy. Natatakpan nito ng alikabok at may ukit sa takip. Nadine. Agad siyang napahinto. Alam niyang iyon ang pangalan ng yumaong asawa ni Sheikh Zayed, ang ina ni Aisha. Ang babaeng kailanman ay hindi niya nakita ngunit naramdaman ang presensya sa bawat sulok ng mansyon. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay isang maliit na diary na kulay maroon. May ribbon na balot sa paligid at tila hindi nabubuksan sa loob ng matagal na panahon. Tumigil si Amira. Hindi ito para sa kanya. Pero sa sulok ng kahon may nakalagay na sticky note na tila bagong idinagdag. If anyone finds this, perhaps it means you're meant to read it. And nag-alangan pa siya. Pero may puwersang nagtutulak sa kanya na buksan ang pahina. March 17. Aisha cried again today. I tried to hold her, but my heart is weakening faster than I expected. Zayed doesn't say it, but he knows. He fears the day she'll lose me. I fear it too. April 2. They told me I may not last long. I wrote down all her lullabies. My wish is simple. I want someone to love her, the way a mother should. Someone patient. Someone kind. If Zayed cannot be that person, maybe someone else she can help her start again. April 15. I had a dream. A woman entered the house. She wasn't elegant or noble. She had no title, but her eyes were soft. She carried a melody in her soul. And when she sang, Aisha smiled. I woke up with tears. I don't know if that woman exists. But if someday someone arrives, please, don't let Aisha grow up alone. Someday, someone will arrive, and she will be her true mother. Nanginginig ang kamay ni Amira habang binabasa ang huling linya. She will be her true mother. Naupo siya sa tabi ng piano. Tahimik, malalim ang buntong hininga.
Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Takot, karapatan, o isang paninindigang noon pa niya naramdaman pero ngayon lang naipangalanan. Hindi niya sinasadya na mahalin si Aisha. Nangyari ito sa gitna ng kwento ng sakit at paglilingkod. Pero ngayon malinaw sa kanya, ang pagmamahal niya ay hindi lamang bilang yaya. Isa na siyang ina sa puso. At parang itinadhana iyon ng mismong ina na iniwan si Aisha sa mundo. Sa parehong oras, si Zayed ay nasa study room. Binabasa ang ilang report. Pagbasok ni Amira, dala ang diary, halatang kinabahan nito. "Where did you find that?" Tanong ni Zayed agad. Tinitigan ang diary. "Sa lumang aparador po. Hindi ko po sadya pero may nakasulat po doon. Kailangan niyo po sigurong basahin." Tahimik si Zayed. Maigat niyang tinanggap ang diary. Binuksan niya sa huling pahina. At nang mabasa ang sulat ni Nadine, napalalim ang kanyang hininga. Tahimik ang bawat segundo. Hanggang sa dahan-dahan niyang ibinaba ang diary sa mesa. "I remember when she wrote this." Mahina niyang sabi. "Akala ko noon hallucination lang ng babae na malapit nang mawala. But now?" Napatingin siya kay Amira. Ngayon lang niya muling tinitigan ng ganito. Hindi bilang empleyado, hindi bilang tagapag-alaga ni Aisha, kundi bilang isang taong sa hindi niya inaasahan ay naging sagot sa panalangin ng isang nawalan. "Hindi ko alam kung paano kita titignan mula ngayon," bulong ni Zayed. "Kasi sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang respeto ko sa'yo. Mas humahanga ako sa tapang mo. Mas..." Naputol siya. Tumayo si Amira, pilit ng umiti. "Hindi ko po alam kung ako nga yung sinasabi sa sulat. Pero kahit wala ang diary na yan, hindi ko po iiwan si Aisha. Dahil kahit anong sabihin ng iba, ako na po yung tumayong ina niya. Hindi dahil pinilit, kundi dahil pinili." Tumayo si Zayed, lumapit sa kanya. "Then let me ask you this." Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Kung si Aisha nagsabi sa akin na gusto kanyang maging mama, at ako naman ay nagsabi sa iyo na gusto kitang manatili sa piling naming mag-ama, anong sagot mo?" Tumulo ang luha ni Amira. Ngayon, hindi na ito patago. Hindi na ito dahil sa sakit. Ito ay luha ng damdaming hindi niya kayang pigilan. Hindi ko kayo iiwan." Nang gabing yon, binasa ni Zayed ang diary ni Nadine mula simula hanggang dulo. At sa bawat pahina, lalong tumitibay ang damdamin niya. Ang pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi pagtatapos. Ito ay naging daan sa isang bagong simula. At sa harap ng bagong simula, may isang babaeng handang magmahal, hindi lamang ng anak niya, kundi pati siya. Sa loob ng ingranding ballroom ng Alphahem Grand Estate, isang eleganteng private dinner ang inihanda para sa mga miyembro ng Board of Directors ng Alphahem Group. Ilang foreign investors at mga royal dignitaries mula sa Dubai at Qatar. Ito ay taunang pagtitipon ng mga pinakamakapangyarihang pangalan sa gitnang silangan. At ngayong taon, si Sheikh Zayed Al Fahim mismo ang host. Ang mesa ay punong-puno ng ginto't pilak, champagne at mga exotic na pagkain. Ang mga bisita ay suot ang kani-kanilang mga pinakamamahal na abaya tuxedo. Sa gitna ng lahat, si Zayed ay tila kalmado, ngunit sa loob niya may bumabagabag. Sa likod ng makapal na kortina ng ballroom, naroon si Amira. Nakaayon sa isang simpleng long-sleeve blue dress na pinili ni Fatima para sa kanya. Hindi siya dapat kabilang sa ganitong pagtitipon, pero siya ang personal na inimbatahan ni Zayed. At kahit ilang ulit siyang tumangging dumalo, hindi niya natanggihan ang huling sabi nito. "Hindi ito magiging buo kung wala ka." Sa simula ng gabi, formal at tahimik ang lahat. Ang bawat toast ay may kasamang tapik sa baso. Ang bawat tawa ay may kasamang kalkuladong kumpas ng kamay. Si Leila, suot ang makinang na emerald necklace, ay halatang naghihintay ng announcement na hindi para kay Amira. Ngunit habang tumatakbo ang gabi, napapansin ng mga bisita ang madalas na sulyap ni Zayed sa babaeng tahimik na nakaupo sa dulo ng mesa. Si Amira, na walang suot na alahas. Pero may ngiting totoo. Hanggang sa tumayo si Sheikh Zayed mula sa kanyang upuan.
Tumahimik ang lahat. Ang biglaang kilos ng isang sheik sa gitna ng formal na salo-salo ay hindi pangkaraniwan. I would like to make a moment. Aniyat ang boses ay malinaw, diretso. Tumigil sa paggalaw ang lahat ng kutsara. Most of you know me as a man of order. As someone who thrives in logic, business, and control. Panimula ni Zayed. But I stand here tonight, not as the CEO of Al-Fahim Group, not as a royal descendant. Tumigil siya at lumingon sa gilid. Nakatingin siya kay Amira. But as a father, a man who for years has failed to make his daughter laugh, until one woman walked into our home. Isang mahigpit na buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa mga bisita. Si Laylay na papikit, tila pinipigilan ng sarili. She wasn't born into wealth. She did carry titles, but she didn't demand anything. But she gave everything. Lumapit si Zayed sa kinauupuan ni Amira. Inabot ang kanyang kamay. Hinila ito at parahang patnatayo. Nagulat si Amira pero hindi siya pumalag. She gave my daughter laughter. Nagkatitigan sila. She gave me peace. Nanginginig ang boses ni Zayed pero hindi siya umatras. And unknowingly, she gave me something I thought I could never deserve again. I owe my daughter's laughter to this woman. I owe my heart to her as well. Tahimik ang buong bulwakan. Walang kumibo, walang tumawa, walang umubo. Hanggang sa biglaang pumalakpak si Aisha mula sa kabilang bahagi ng bulwakan. Bitbit ang maliit na violin sabay sigaw ng, "Mama Amira!" Nagulat ang lahat. Si Amira nangingilid ang luha pero matatag mata habang nakatingin kay Zayed. Hindi siya prinsesa. Hindi siya edukado sa piling ng hari. Pero sa sandaling ito, siya ang puso ng silid. Tumayo siya, tumingin sa mga bisita. Ngumiti. Hindi ko po ito inaasahan. Aniya. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa mga salitang iyon. Pero isa lang po ang alam ko. Tunay pong milagro makita mong muling ngumiti ang batang dati tahimik. At kung ang pagmamahal ang tanging daan para mapanatili ang ngiting yon, handa po ako mahalin siya habang ako'y nabubuhay. Tumayo si Zayed sa likod niya. At sa pagkakasilay ng mga mata ng buong mundo sa sandaling yon, alam nilang lahat, hindi ito eksena ng isang kwento. Ito ay totoo. Pagkatapos ng gabi habang isa-isang nagsibabaan ng mga bisita, lumapit ang isa sa mga matandang miyembro ng board kay Zayed. She may not be royal, Aniya, but she carries grace like a queen. Umiti si Zayed. That's because she is one. In the heart of my daughter, and now, in mine. Sa may terrace habang tanaw ang mga bituin, magkatabi sina Zayed at Amira. Tahimik, magkahawak ang kamay. Hindi po ako sanay sa mga ganitong eksena. Biro ni Amira. Neither am I, sagot ni Zayed. Tunay bang simula na to? Tumingin si Zayed sa kanya, buong lambing. Hindi lang simula, pamilya na tayo. Mainit ang araw ngunit mas mainit ang puso ng lahat sa loob ng Abu Dhabi's Children's Wellness Foundation Hall. Isang espesyal na araw ang ipinagdiriwang ang kauna-unahang art and music therapy program na isinakatuparan sa tulong ni Aisha Al-Fahim. Ang batang minsang walang boses ngayon ay naging simbolo ng pag-asa para sa iba pang batang may autism at trauma. Nasa gitna ng programa si Amira. Abala sa pagsasaayos ng mga bata sa likod ng entablado. Si Aisha naman ay suot ang puting bestidang may bordang bituin. Nakangiti at punong-puno ng sigla habang hawak ang kanyang maliit na violin. Ate Amira, ready na po ako, bulong ng bata. Ngumiti si Amira. Sige anak, ipakita mo kung gaano ka kagaling. Sa harapan ng stage, nakaayos sa mga VIP seats ang mga magulang ng mga bata. Ilang guro, kilalang donors at syempre si Sheikh Zayed. Naka-white suit at tahimik na nakaupo.
pero ang mata ay hindi nakaalis kay Amira. Kasabay ng huling kanta ni Aisha, Twinkle Twinkle Little Star, na tinugtog niya gamit ang violin habang pinapagtugtog sa likod ng instrument na pinili mismo ni Amira. Halos lahat ng nanonood ay hindi napigilang mapaluha. Pagkatapos ng kanta, palakpakan ng sumunod. Tumayo si Aisha sa gitna ng stage. Ngumiti at sabay sabing, "Thank you po kay Mama Amira and Papa Sayed." Tumawa ang mga tao, pero si Amira ay nanigas. Mama Amira and Papa Sayed. Walang alinlangan, walang takot, buong puso ang pagkakabigkas. Napatingin siya kay Zayed na ngayon ay tumayo na rin at umakyat sa entablado. Tahimik ang lahat, walang nagsasalita. Hanggang biglang inabot ni Zayed ang mikropono mula sa host ng event. "I wasn't supposed to speak today," panimula niya. Ang boses ay kalmado pero may tinig ng damdaming hindi kayang itago. "But this event, this little miracle on stage, would not have been possible if not for someone who walked into our lives when we needed her most." Tumingin siya kay Amira. "This woman gave my daughter not just words but a voice. Not just structure but music. Not just care but love." Hindi lang si Aisha ang gumaling. Ako rin. Nagkagulatan ng mga tao nang biglang lumuhod si Zayed sa gitna ng stage. May dinukot siyang maliit na kahon mula sa bulsa. Binuksan niya ito. Isang simpleng singsing. Walang ingranteng bato, ngunit may naukit sa loob. Sa ugoy ng duyan. Napasinghap si Amira. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata kahit hindi pa siya nagsasalita. "Amira Santos," sabi ni Zayed, nakatingin sa kanya na punong-puno ng lambing, respeto at pag-ibig. "Will you stay in this family? Not as a nanny, not as a helper, but as my partner, my home, my heart?" Tahimik ang lahat. Pigil ang hininga ng bawat guro, magulang at bata sa silid. Hanggang sa si Aisha ay tumakbo palapit kay Amira. Hinawakan ang kamay nito at sabay bulong, "Say yes, Mama!" Napahagulhol si Amira, sabay luhod sa harap ni Zayed. "Hindi ko po inakala na mangyayari to. Akala ko po hanggang panaginip lang. Pero ngayon nandito na ako. Hindi ko na po kailanman gustong mawala sa piling ninyong mag-ama." Tumango siya habang tinatanggap ang singsing. "Yes, Zayed, yes." Nagpalakpakan ng lahat. May mga umiiyak, may mga sumisigaw ng "Mabruk", may mga gurot bata na nagsasayaw habang tumutugnog ang celebratory music sa background. At ang pinakamasaya sa lahat, si Aisha. Tuwang-tuwa habang niyayakap sina Amira at Zayed. Sa backstage, habang nagpapahinga ang tatlo, pinagmasdan ni Amira ang singsing sa kanyang daliri. Hindi ito pinakamahal. Hindi rin ito ang pinakabongga. Pero sa puso niya, ito na ang pinakamakakahulugan. "Hindi ko alam kung bagay ako sa mundong to," bulong niya. "You are not just part of this world, Amira," sagot ni Zayed. "You're the heart of it." Sa sulok ng silid, nakaupo si Laila. Tahimik, wala nang ngiti sa labi, pero sa mata, tila may kaunting pagtanggap. Marahil hindi lahat ng laban ay dapat ipilit, at ang pag-ibig na totoo, hindi niya kayang ipeke. Hindi niya rin kayang pigilan. Kinagabihan habang nasa veranda ng mansyon, si Zayed ay yakap si Aisha, habang si Amira naman ay nakaupo sa tabi. Tahimik ang gabi, punong-puno ng bituin. "Anong gusto mong theme sa kasal natin?" tanong ni Amira na nakangiti. "Simple lang," sagot ni Zayed. "Walang masyadong tao, pero dapat may tugtog ka." "Kumakanta habang naglalakad sa altar?" Tawa ni Amira. "Bakit hindi?" Sumandal si Amira sa balikat ng lalaking minsan niyang kinakatakutan. Ngayon, ito na ang kanyang tahanan. Lumipas ang 2 taon. Ang dating mansyon na tila museo, malamig, tahimik at puro alingaw-ngaw ng mga lumipas, ngayon ay puno na ng tawanan, kwento at yakapan. May bagong kulay ang bawat sulok, bagong init ang bawat hapunan.
at bagong diwa ang bagong umaga. At ang sentro ng lahat ng ito ay si Amira Santos Alfahim. Hindi na siya yaya, hindi na siya dayuhan. Siya na ngayon ang ina ng tahanan, asawa ng sheikh, at tagapagtanggol ng mga batang tulad ng minsang si Aisha, walang tinig, walang direksyon, ngunit may kapasidad na magmahal ng higit sa kanyang sukati ng mundo. Isang umaga sa ilalim ng sikat ng araw sa bagong tayong Learning Center ng Aisha Foundation for Special Growth, makikita si Amira na suot ang simpleng abaya habang nagtuturo ng mga kantang may kasamang sign language sa grupo ng mga batang may autism at speech delay. "Ready na kayo?" tanong niya sa mga bata. "Yes, Teacher Amira," sabay-sabay na sagot. At nagsimula silang umawit. "Ako ay may lobo, lumipad sa langit." Kasabay ng pag-awit, nagtaas ang kamay ang mga bata. Ang iba ay may galaw, ang iba ay may ngiti, ang iba ay may luha. Ngunit lahat naroon sa isang bagay, koneksyon, pag-asa. Sa may bandang likod ng classroom nakaupo si Zayed. Ngayon, hindi na lang CEO ng Alfahim Group kundi co-founder ng foundation. Suot ang simpleng polo, may hawak na baby carrier kung saan naroon ang sanggol na lang si Zain. May maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan si Amira. Maya-maya, lumapit si Aisha. Ngayon ay 8 taong gulang na. Mas matangkad, mas confident, at may dalang drawing pad. "Papa, tapos ko na po yung drawing natin." Kinuha ni Zayed ang papel. Isang guhit iyon ng 5 tao. Si Aisha, si Amira, si Zayed, si Baby Zain, at si Nadine na may hawak na bulaklak sa ulap. Hindi na nagtanong si Zayed kung bakit naroon si Nadine. Alam niyang hindi kailanman nawala ang alaala ng ina ni Aisha. Ngunit ngayon ito'y kapiling nilang muli sa puso. Hindi bilang multo ng nakaraan, kundi bilang biyayang nagtulak sa kanila sa ngayon. Pagkatapos ng klase, umupo si Amira sa opisina ng foundation. Nandoon si Zayed, pinirmahan ang mga papeles sa birth certificate ni Zain habang si Aisha ay abala sa pag-aayos ng mga sticker sa lapis ng mga estudyante. "Name of mother?" tanong ng clerk. "Amira Santos Alfahim," sagot agad ni Zayed nang walang pagkaalanlangan, walang koreksyon. "Name of father?" "Zayed Alfahim." At proud ako masabing ang anak ko ay may nanay na kasing tapang at kabuti ng babaeng ito. Nagkatinginan sina Amira at Zayed. Hindi na nila kailangang magsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng pag-unawa at pagmamahal. Isang klase ng relasyon na hindi kailanman nakita ni Amira sa mundo ng dati niyang buhay. Hindi kailangang engrande, hindi kailangang ipagsigawan sa lahat. Sapat na ang bawat araw na sabay silang humihinga, nagtatawanan at nagtuturo ng kabutihan. Sa garden ng foundation, habang nakaupo ang buong pamilya sa picnic blanket, nilalaro ni Aisha ang kanyang kapatid. "Baby Zain, say mama," turo niya. "Ma, ma, ma," sabay bigkas naman ni Zain na halos 1 taong gulang. Napatingin si Amira, napaluha. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang kilig sa narinig o ang alaala ng araw na unang binigkas ni Aisha ang salitang yon. Pero para sa kanya, ngayon, muli niyang narinig, isa na siyang tunay na ina. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagpili, araw-araw, buong buo. Sa gabi habang nagkukulitan sa kama, tinanong ni Aisha si Amira. "Mama, totoo po ba na dati hindi ako nagsasalita?" Tumawa si Amira. "Totoo. Paano po kung hindi kita nakilala?" Tahimik si Amira. Tumingin kay Zayed na ngayoyakap ni Zain at may basang buhok na mula pa sa shower. "Siguro tatahimik din ang puso ko," sagot ni Amira. "Pero buti na lang hindi yun nangyari." Tumawa si Aisha. "Kasi po kayo na ang best team sa buong mundo." Sabay silang nagyakapan. Sumali si Zayed at si Baby Zain. At sa maliit na silid na yon, sa gitna ng Abu Dhabi, sa dating mansyong naging palasyo ng mga sugatan, may isang pamilya. Hindi gawa sa titulo, hindi binuo ng pera, kundi pinanday ng totoong puso.
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Yan na bang yaya? Mukhang hindi tatagal. Mahina. Probensyana.